Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan.
Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makikibalita muna tayo mula sa Bureau of Customs o BOC dahil ay gaganapin po ang ikalawang round ng public auction para sa 4 na luxury vehicles na nakumpiska mula sa Pamilya Diskaya. Yan po ay nakatakda po sa darating na Biyernes, Disyembre 5. At para magkaroon tayo ng karagdagang detalye patungkol sa naturang kaganapan ay kasama na po natin ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Ma'am Steph, good afternoon. Good afternoon din po, Attorney. Unang-una po, ano po ang pangunahing layunin nito nga pong ikalawang round ng public auction para dun sa mga luxury vehicles na nakumpiska po sa mga diskaya? Ito pa rin ay continuation ng ating hangaring magkaroon ng restitution, no? Yung ating naunang bidding, nagkaroon tayo ng failed bidding para sa 4 na to. Nangangahulugan lamang na walang bidder, no, na nag-participate dito sa 4 na sasakyang ito, kung kaya't sa instructions ni Commissioner Ariel Pomoceno ay magkaroon kagad ng ikalawang auction at ang sa ganun ay maging revenue na ang mga sasakyang ito. Kung kaya't ito ay na-schedule itong December 5, ganap na 10 o'clock in the morning. Para po sa mga hindi po nakakaalam, paano po ba isinasagawa ang sealed bidding process at ano po ang mga hakbang para matiyak na transparent at patas po itong mga ginagawang auction na ito? Unang-una ay kailangan mo muna mag-register, no, sa ating Bureau of Customs na ikaw ay magpa-participate sa auction, no. Magbabayad ka ng iyong registration fee na 5,050 pesos at kailangan nating mag-submit ng ating mga ITRs, no, bilang patunay sa ating kakayahang mag-bid, no, at yung legitimacy ng ating income na tutugma naman doon sa ating kapasidad na mag-participate sa auction, no. Ikalawa, pagdating doon sa araw mismo ng ng auction, kailangan mong maghanda ng iyong security bond, no, kung ikaw ay magpa-participate kapag tinawag na yung item na for auction, no. At pagkatapos nito, ikaw ay magsusulat ng iyong bid sa loob ng isang papel at ito ay papaloob mo sa isang envelope at ito isusumite mo sa auction committee, no. At ito ay bubuksan ng auction committee at dito natin titingnan at malalaman natin dito kung sino yung ating highest bidder. Yun po yung sealed bid envelope system. At magkakaroon po pala ng public viewing bukas December 2 at hanggang sa Wednesday December 3. Ano po ba ang kahalagahan nitong mga sinasagawang public viewing po na ito, Attorney? Well, unang-una, no, dito sa ating auction, meron kasi tayong as is where is policy, no. Ibig sabihin, yung iyong ibibid na sasakyan ay kung ano ang kondisyon ng iyong itong makita, no. Kung kaya't mahalaga para sa ating mga bidders na makita yung kondisyon ng sasakyan upang sa ganun ay sila rin ay magkaroon ng tamang pagtatansya, no, kung magkano yung kanilang isusumiting bid. Dahil baka sa kanila, meron silang makitang mga aftermarket parts, baka meron silang makitang something peculiar dun sa sasakyan, no, na magdadagdag ng value para sa kanila. So yun yung kahalagahan ng ating public viewing. Doon po sa naunang auction noong November 20 kung saan kumita ng mahigit 38 million pesos para po sa kaalaman po at syempre para din po sa transparency, paano po ginamit at saan napunta itong nalikom na pondo na ito?
Alam mo, very significant yung ating first auction, no? Nag-generate tayo ng mahigit 38 million dito, no? At dahil ito nga po yung ating kauna-unahang symbolic na auction upang makamit, no, yung ating hinahangad na restitution, ay talagang niremit natin itong buong amount na ito sa ating Bureau of Treasury, no? Dahil ito namang ang kagustuhan ni Commissioner Riel na yung proceeds ng auction na to ay magiging bahagi muli, no, ng ating pambansang pondo. Mm. At makikilala po ba, no, ng publiko kung sino-sino nga kumpanya o individual ang mga magwawagi doon sa next na auction? Tama yan, no? In fact, kung titingnan natin ang iba't pang mga proseso ng Bureau of Customs, dyan ang direksyon na gustong tahakin ni Commissioner Ariel Pomoceno, no? Talagang full transparency. Kung kaya't ang ating mga proseso, kagaya nitong auction, yung ating condemnation, kung tawagin, no? Yung pagsisira ng mga na-forfeit na items, ay naka-live stream lahat yan, no? Talagang fully recorded at naka-live stream yan. At bukod dyan, in this case, no, yung sa ating auction, pumipirma din ng waiver ng data privacy rights yung ating mga interested bidders. Dahil ang gusto talaga natin hindi magkaroon ng pagdududa sa ating proseso at sa ganun ay manumbalik ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs. Attorney, matanong ko lamang din po, meron pa po bang mga ibang assets, no, na maaaring isunod na i-auction, no, na syempre may kinalaman po, no, sa mga dito sa Diskaya couple? Well, andun pa rin yung yung pang-anim na kanilang subject ng kanilang position paper. Iniintay pa natin yung magiging desisyon ng legal division dito, no, kung ito ba ay for forfeiture na rin in favor of the government. In that case, kung talagang ito ay for forfeiture din, magkakaroon ito ng pwede rin itong masubject, no, sa auction proceedings. At bukod diyan, no, doon naman sa mga 17 pa na nasa garahe pa nila, tandaan natin nag-issue ang Bureau of Internal Revenue ng Notice of Restraint and Levy upang itong mga 17 pang ito, no, ay kukunin din ng BIR, no, at sa aking palagay ay magkakaroon din ng mga ganitong proseso ang BIR at nang sa ganoon, yun nga, no, ang hangarin talaga based sa utos ng ating Pangulo ay magkaroon talaga tayo ng restitution. At paano naman po tinitiyak ng Bureau of Customs na ang mga sasakyan na ino-auction po ay kumbaga maayos po, no, ang mga papers para dun sa mga mananalong bidder? Ayan ay naplansa na natin, no, sa ating pakikipagpulong sa ating bagong LTO chief, no, si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Maganda ang ating linya ng komunikasyon sa ahensyang ito dahil magkakilala naman si Commissioner Ariel tsaka si ASEC Marcos, no. So yung ating napagkasunduan ay tutulong sila sa mabilisang pagre-rehistro ng mga sasakyan sa pangalan ng ating winning bidders at binanggit na rin, no, ni ASEC Marcos noong unang auction natin, no, na papayagan nila at papahintulutan nila na magkaroon ng pagpapalit sa plate number, no, para sa mga winning bidders natin sa mga sasakyang ito dahil alam naman natin, no, meron ding safety issue ang mga sasakyang ito kung kaya pinahintulutan nila na magkaroon ng pagpapalit ng plate number. At paano po, no, na bukod dun sa mga nabanggit nyo na po na transparency measures, no, ay paano pa po ba palalawakin itong mga hakbang na ito sa ganitong mga auction lalo na't may public interest nga po, no, dun sa mga kasong may kinalaman dito sa mga maanumalyang flood control projects? Well, not only with respect to sa mga vehicles ng flood control scandal, no, but as a general policy ni Commissioner Ariel Pomoceno, ang gusto talaga niya is to convert all forfeited items rather, no, na ma-convert natin to revenue. So talagang ang hangarin ni Commissioner Ariel ay kung pwede every 2 to 3 weeks, no, magkaroon tayo ng auction sa mga items, no, na nasiseize ng Bureau of Customs dahil kapag ito din ay nagtatagal sa aming kustodiya, nagkakaroon din ng depreciation ang value nito kung kaya hindi natin na ma-maximize, no. So ito ay magiging patuloy na proseso. Lahat ng ating auctions, pati na rin sa iba't ibang mga ports sa ating buong bansa, may instructions sa tayo na kailangan ito ay naka-live stream, kailangan ito ay fully recorded dahil talagang hindi talaga gusto ni Commissioner Ariel na mabahira ng pagdududa ang ating mga proseso.
Ito na lamang po siguro, no, attorney, dahil alam po namin na very busy po kayo today. Ano po ang mensahe na, no, ng BOC sa mga interesadong bidders at ano ang paalala po, no, sa publiko tungkol sa kahalagahan po ng mga auction na ito para sa revenue generation po ng ating pamahalaan? Salamat po sa pagkakataong ito, no? Para sa ating mga prospective bidders, dalawin po yung ating website, no? Nandun po yung announcement natin patungkol po sa ating pagre-register. Tandaan po natin, no, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng walk-in bidder, no, on the day of the auction kasi meron pa po tayo mga documentary requirements na kailangan isumite, kagaya ng ating mga ITR, no, yung ating mga business tax returns, at patunay na ito ay natanggap at bayad sa ating Bureau of Internal Revenue, no? So dapat alisto tayo dyan dahil meron tayong day before, no, na deadline upang masumite ang mga dokumentong ito. Otherwise, nagbili na po ang ating Commissioner Rela Pumuseno, talagang strict imposition ng ating mga policies ang ating patutupad. So hindi natin papahintulutan ang mga walk-in bidders, no. Sa ating publiko naman, alam niyo po, aware naman po tayo, no, na hindi po masyadong maganda ang perception sa ating Bureau of Customs. Sana po sa aming mga muling pamamaraan na ganito, no, yung pag-livestream, yung fully recorded yung ating mga proseso, yung ating pong transparency mechanisms, no, sana po ito ay unti-unti naman ay makita ng ating publiko at nang sa ganun ay manumbalik naman ang tiwala sa ating ahensya. And with that, maraming salamat po, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon po. At ating po nakasama dito sa ating programa si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs Office of the Commissioner. Dadako na tayo sa ating balitaan. Malacanang pinapurihan ang mapayapang pagdaraos ng Trillion Peso March 2.0. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Kontento ang Malacanang sa kinalabasan ng mapayapa at malawakang pagkilos kahapon, lalo't sumasalamin ito sa commitment ng Marcos administration na protektahan ang kalayaan ng mga Pilipino sa pagpapahayag at malayang pagtitipon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang pamahalaan patuloy na isinusulong ang democratic rights ng taong bayan habang sinisiguro ang kapayapaan sa mga pagkilos na ito. Natutunaan niya ang lahat noong unang Trillion Peso March na ginanap ika-21 ng Setyembre, kaya't mas handaan ang gobyerno sa mga pagkilos kahapon. Sabi ng kalihim, mahigpit rin na ginawang monitoring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagtitipon kahapon, lalo't sumasalamin sa layo ng administrasyon na tuldukan ng korupsyon sa bansa sa mga isinusulong sa pagkilos kahapon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla nagpasalamat sa mapayapang November 30 rally. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpaabot ng pasasalamat si DILG Secretary John Vic Remulla sa maayos at mapayapang pagtitipon ng iba't ibang grupo nitong November 30 na kasabay ng pagunita ng araw ni Gat Andres Bonifacio. Personal na tinutukan ng kalihim ang naganap na protesta sa Maynila kahapon. Sa pahayag nito, binigyan din ito na ang malayong pagpapahayag ng saloobin ay bahagi ng kasaysayan at pundasyon ng demokrasya ng bansa. Nagpasalamat din ito sa Philippine National Police at sa iba pang law enforcement agencies na nagbigay proteksyon at nagtiyak sa kapayapaan sa mga lumahok sa pagtitipon. Ayon sa kalihim, kaisa ito sa taong bayan na umaasang malapit na ring mailabas ang nararapat na hatol sa mga dapat na managot. Sa panig naman ng DILG, tiniyak itong patuloy nilang babantayan hanggang sa tuluyang matapos ang lahat ng proseso. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mga napagsilbihan ng Philippine Red Cross o PRC sa kasagsagan ng Trillion Peso March 2.0 kahapon, pumalo lamang sa halos 50. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
Aabot lamang sa 50 ang napagsilbihan ng Philippine Red Cross sa kasagsagan ng trillion peso March 2.0 kahapon sa Quirino Grandstand sa Lungsod ng Maynila, gayon din sa EDSA Shrine sa Quezon City. Sa naturang bilang, 33 sa mga ito ang kinuhanan ng vital signs, 6 ang nagtamo ng minor cases gaya ng pagkahilo, heat exhaustions, sprain at hirap sa paghinga, gayon din ang panlalata ng katawan, habang isa naman ang nagtamo ng major cases gaya ng pagkakaranas ng pananakit ng ulo at tiyan. Mayroon ding isang kinailangan dalhin sa ospital dahil sa tinamong sprain, injury sa kaliwang pulso at pagtaas ang presyon ng dugo. Samantala, 7 naman ang napagsilbihan sa kanilang emergency field hospital. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nanawagan ang Malacanang sa publiko na maging mahinahon habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya sa mga flood control project. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na kailangang sundin ang due process. May mga kaso pa aniya na kailangang makumpleto ang ebidensya. Dagdag pa ni Yusek Castro, may mga nakabinbing preliminary investigation pa sa Ombudsman at Department of Justice, kaya dapat maunawaan ng publiko na hindi dadaan sa isang tulugan ang pagbusisi sa mga kaso. Binigyang din ng palasyo na marami nang nagawa sa loob ng halos 4 na buwan mula nang mabunyag ang anomalya sa mga flood control project. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nanindigan si Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na lalabanan ang korupsyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, bago pa man nabunyag ang katiwalian sa flood control projects, sinimulan na niya ang kampanya laban sa korupsyon sa DSUD. Ilan sa mga reforma na kanyang ipinatupad ang 8-point agenda, kabilang ang zero tolerance sa korupsyon. Ano man daw ang kahinatnan na idudulot ng mga reformang ito ay kanyang tatanggapin. Hanggat nananatiling tapat ang departamento sa mandato nitong maglingkod sa publiko ng may integridad, magpapatuloy ang laban kontra korupsyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kampante naman si Attorney Maria Cristina Conti, assistant to the ICC prosecutor na magtutuloy-tuloy na sa susunod na taon ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pahayag ito ni Attorney Conti kasunod ng desisyon ng ICC na hindi pinayagan ang interim release ng dating Pangulo. Aniya, malinaw ang nakasaad sa desisyon ng ICC na walang paglabag o pagkakamali sa naunang desisyon nito at may batayan para manatili sa kulungan si dating Pangulong Duterte. Hindi rin sapat ang mga inilatag na argumento ng kampo ng dating Pangulo sa usapin ng humanitarian grounds gaya ng kanyang katandaan, kaya dapat umano siyang mapalaya. Pinatutunayan lamang nito na may jurisdiksyon ang ICC na makialam sa kasong kaugnay ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Bukod sa dating Pangulo, umaasa rin siya na may ilan pang opisyal ng dating administrasyon ang maaaring maaresto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, patuloy ang operasyon ng konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong
upang suriin ang kapakanan at tulungan ang mga Overseas Filipino Worker o OFW na naapektuhan ng sunog sa Taipo District. Ayon sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, isang babaeng OFW ang kumpirmadong namatay sa sunog. Pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang konsulado tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa naunang pahayag, sinabi ng konsulado na 79 na Pilipino ang kumpirmadong ligtas at naitala na, isa ang sugatan habang 12 ang kailangan pang beripikahin. Tumagal ang sunog ng mahigit 10 oras at nag-iwan ng 128 katao na namatay at humigit kumulang na 150 iba pa ang nawawala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, itinanggi naman ng Ukrainian Embassy dito sa Maynila ang akusasyon na nagre-recruit ang embahada ng mga Pilipino para sumama sa mga sundalong Ukrainian na makigiyera sa Russia. Sa inilabas na pahayag, kinontra ng embahada ang pahayag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova na nag-recruit ang isang US-based security company ng mga Filipino national para ipadala sa Ukraine. Ayon pa sa Foreign Minister, pinangakuan umano ang mga ni-recruit na Pilipino ng $5,000 o katumbas ng 293,000 pesos na bayad kada buwan na nasasanayin na rin di umano ng American instructors. Ayon sa Ukrainian Embassy, isa lamang itong baseless fabrication at bahagi lamang ng mas malawak na systematic disinformation campaign ng Russia na naglalayong siraan ang Ukraine at defense forces nito. Iginiit ng embahada na ang matibay, friendly at dynamic na bilateral relations ng Ukraine at Pilipinas na nabuo sa pamamagitan ng mutual respect, tiwala at magkatuwang na paninindigan sa international law. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, sesyon ng Senado ngayong araw suspendido matapos ang sunog kahapon. Ang kabuang-ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Kanselado ang sesyon ngayon ng Senado matapos masunog ang isang kwarto sa gusali kahapon. Sa advisory na inilabas ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., pinaliwanag nitong ang suspensyon ay ipinag-utos si Senate President Vicente Soto III para bigyang daan ang paglilinis at pag-check ng mga pasilidad at kagamitan sa gusali. Inotorisa rin ng mga opisina ng Senado na magpatupad ng skeletal staffing o alternative work arrangements ngayong araw. Napag-alaman na ang nasunog na kwarto ay ang opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau na nasa ikatlong palapag ng gusali at nasa direktang itaas ng session hall ng Senado. Dahil dito, nabasa rin ang bahagi ng session hall kaya naman ipagpapaliban na rin muna ang sesyon, partikular na ang pagtalakay sa 2026 National Budget Bill. Dapat sana ay ngayong araw sisimula ng Senado ang period of amendments o ang paglalatag ng mga senador ng mga panukala nilang amyenda o yung mga nais nilang dagdag o bawas sa budget. Itutuloy ang sesyon ng Senado bukas ng 1:00 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, suspensyon sa panghuhuli ng mga light electric vehicles pinuri ng House Panel Chair. Ang detalye ng balita, ihati naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nagpasalamat si House Committee on Public Accounts Chair Terry Redon kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Transportation Secretary Giovanni Lopez at LTO Chief Marcos Lacanilao sa pakikinig sa kanyang apela na huwag ituloy ang panghuhuli at pag-impound ng light electric vehicles o LEV. Ayon kay Redon, ang suspensyon ng impounding operation simula December 1, 2025 ay isang makabuluhang hakbang upang bigyan ng sapat na panahon ang LEV users na makapaghanda sa bagong polisiya. Matatanda ang binatikos ni Redon ang bagong patakaran ng LTO na sanay
na ipatutupad ngayong araw kung saan ang mga LEV na pang private use na dumadaan sa National Road ay huhulihin. Tiniyak naman niya na makikipagtulungan ng Kongreso sa DOTR at LTO upang maiwasan o malinawan at mapasimple nga yung proseso nitong registration at licensing ng LEVs. Kabilang na nga rito yung posibleng pag-register o mandatory registration sa LEV na merong bigat na 50 kilos pataas bago man ito o luma. Gayon din yung pagkakaroon ng driver's license dun sa mga magmamaneho ng mga LEV na lagpas 50 kilos. Diin nila doon na mahalaga ng papag-usapan yung mga ganitong issue upang makabuo ng mga patakaran na makatarungan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Treasury o BTR nanawagan sa ilang ahensya ng pamahalaan at civil society groups na suportahan ang mga inisyatiba upang isulong ang accountability at good governance kasunod ng pagsauli ng bungkos ng pera mula sa dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Hinimok ng Bureau of Treasury ang mga ahensya ng gobyerno, mga organisasyon ng civil society at mga oversight institution na patuloy na suportahan ang mga inisyatiba para sa pananagutan at mabuting pamamahala. Ito ang pahayag ng BTR kasunod ng ginawang turnover sa Bureau of Treasury ng mga bungkus ng salaping nagkakahalaga ng 110 million pesos bilang restitute funds mula kay dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara ay nauugnay sa umuning anomalya sa ilang flood control projects. Ayon sa BTR, bahagi ito ng pagpapatuloy na hakbang ng pamahalaan na mabawi ang pondong nawaldas dahil sa illegal o questionable transaksyon. Dagdag pa ng BTR, ang pagbawi sa mga ill-gotten assets ay mahalaga upang mapalakas ang fiscal discipline at mapahusay ang public financial management. Tiniyak ng BTR na mananatili itong tapat sa tungkulin, pangalagaan ng pondo ng bayan, panatilihin ang transparency at siguruhin na ang lahat na nababawi na yaman ay mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Health o DOH may paalala sa publiko ngayong pagsisimula ng Christmas season. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko ngayong holiday season na alamin at iwasan ang mga risk factors ng heart attack. Ayon sa DOH, bukod sa paninigarilyo, sobrang pagkain at kakulangan sa ehersisyo, itinuturing na malaking panganib ang matinding emotional at physical stress na maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyon, paninikip ng dibdib at maging atake sa puso. Hinimok ng DOH ang publiko na agad pumunta sa pinakamalapit na ospital sakaling makaranas ng sintomas ng heart attack upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Patuloy na itinatampok ng DOH ang mga programang pangkalusugan upang mapalakas ang kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa sakit sa puso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kadiwa Center sisimula ng itayo sa mga paaralan. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Magsisimula na magbenta ang Kadiwa Center sa mga paaralan sa bansa. Ayon sa social media post ng Kagawaran ng Edukasyon, ang Rice for All at Handog na Benteng Bigas Meron programs ay mabibili na ng mga guro at iba pang school personnel. Magtatakda lamang ng schedule ang DepEd para sa naturang programa at sisiguraduhin anya ng Department of Agriculture na tuloy-tuloy ang magiging supply para rito. Bukod sa makakabili ng sariwang gulay at prutas, layon din ang programa na matulungan ang mga lokal na magsasaka sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, atin pong antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, atin pong bibigyang daan muna ang pulong balitaan na pangunahan po ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Narito na po ang naturang press briefing sa Malacanang. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Magandang pamasko mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na maiparamdam ang tunay na diwa ng Pasko, isang pamaskong handog para sa mga manggagawa ang isinagawa ng Clark Development Corporation o CDC kaninang umaga sa Pampanga, kung saan bida ang Kadiwa ng Pangulo program. Dumalo sa nasabing okasyon si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Department of Labor and Development Central Luzon Director Geraldine Panlilio. Katuwang ng CDC ang DA at ang DOLE sa nasabing kaganapan. Sa parehong pagtitipon, formal na isinagawa ang turnover ng Tissue Culture Laboratory sa DA at ang paglunsad ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark. Layunin ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark na maipaabot sa mga manggagawa ang abot-kayang bilihin at suportahan ang mga lokal na produkto ng magsasaka doon. Kasabay nito, namahagi rin ang pamahalaan ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Isinama na rin dito ang minimum wage earners bilang beneficiaries ng Kadiwa ng Pangulo sa Clark. Mula kay Pangulong Marcos Jr., maligayang Pasko po sa lahat ng mga manggagawa at sa lahat ng Pilipino. Karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag at payapang pagtitipon, patuloy na iginagalang ng pamahalaan. Sa gitna ng malawakang kilos protesta na ginanap kahapon upang isulong ang accountability sa bansa, malugod na tinanggap ng Malacanang ang maayos at payapang pagkilos ng sambayanan. Buhat na rin ito sa masusing paghahanda at pagmonitor ng mga otoridad sa kaayusan at kaligtasan sa mga lugar kung saan idinaos ang mga rally. Naging vigilant ang kapulisan sa pagsisiguro sa kaligtasan ng mga taong lumahok sa mga pagkilos upang siguruhin na malaya at payapang makapagpahayag ng saloobin ang ating mga kababayan. Ito'y kabilang sa paniniwala ng pamahalaan sa tunay na diwa ng paggalang sa freedom of speech sa bansa. Sa kabilang dako ay pinanindigan din ng palasyo na nakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panawagang panagutin
ang mga may sala sa mga iniimbestigahang irregularidad sa loob ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, nakafocus ang Pangulo sa patuloy na pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa flood control issue at buong loob na gagawin ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pondo mula sa taumbayan. Lahat ay pananagutin, lahat ay sisingilin. Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos Jr. na mapanagot sa batas ang mga sangkot sa pamamagitan ng masusing paghahanda ng mga ebidensya at pagsasampa ng mga solidong kaso. Para sa mga kababayan nating sumisigaw ng hustisya laban sa korupsyon, hindi kayo bibiguin ng Pangulo. Ngayong araw ay makakasama natin si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo para bigyan tayo ng ulat tungkol sa safety and security preparations ng pamahalaan para sa accountability rally na ginanap kahapon. Magandang araw po, Secretary John Vic. Magandang hapon, Secretary Claire. Magandang hapon sa lahat ng press corps. Diretso na ba tayo sa question and answer or statement? Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000, 800 to 1,000. At its peak sa Mendiola on the first wave ay 2,000, and second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero, gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions ba? First question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public's seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said within the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is as bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa akin doon, pinagmumura ako, halos ano pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Sir, on a slightly different topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details.
nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Interior kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po. Next question, Eden Santos, Net25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Zaldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis? Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel nung kanyang passport? Meron na. Pagkaalam ko, na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Okay, next question, Maris Umali, GMA. Good afternoon, Secretary. You mentioned when you accompany those the first batch of those arrested to the Quezon City jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas comes? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na iniintay natin. The Ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Definitely there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will- yesterday in the rally that parang in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang mga na-aresto and not the pating at mga balyena. Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng Ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si Ombudsman meron siyang ethics sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya mako-convict na lahat yan. Thank you. But in his own time, lalabas yun. Thank you po. Ngayon naman po, pakinggan po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Okay na ako. If there are no other questions, I have a meeting at the house. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaugnay ng kilos protesta na sinagawa kahapon, ang Philippine National Police po ay nais na iulat na sa kabuuan, nagkaroon po tayo ng 87 kilos protest actions nationwide, kung makikita niyo po sa screen. At sa kabuuan, ang pinakamarami na kilos protesta na nai-record natin kahapon ay sa NCRPO, na nagkaroon po tayo ng 20 places na nagkaroon po ng kilos protesta na kung saan umabot tayo ng more or less na 12,000 plus. Sumunod po dito ay ang Police Regional Office 10 sa Region 10 na nagkasunod-sinudan po ng Region 3,
ng Region 4A at ng Region 6. Sa kabuuan po, ang deployment na ginawa ng Philippine National Police ay umabot po ng 17,000 plus. At ito po ay majority po rito ay sa People Power Monument, sa EDSA Shrine, sa Claro M. Recto, corner ng Loyola, sa Luneta Grandstand po. Any questions po kaugnay ng kilos protesta na nangyari po kahapon? Meron po bang katanungan? Christian Yusores, DZMM. Yes, sir. Sir, yung ilan po sa mga organizers ng protests kahapon, admittedly hindi rin sila ganun kasatisfied sa numero ng mga umattend. Although para sa kanila successful yon, pero they are open na pag-aralan na mag-conduct ulit ng panibago pang trillion peso march or mga anti-corruption protest. How is the PNP preparing for that kung sakali po na maulit-ulit yung mga ganun kalaking protests? Thank you. Yung security posture na isinagawa ng Philippine National Police kahapon, ito po ay base doon sa template na isinagawa ng security preparations noong September 21 at yung religious rally. Ang security posture po na sinagawa natin, nakita natin, nagsagawa po tayo ng 17,000 plus. Well, ang ultimate goal naman po natin ay magkaroon tayo ng mapayapa, tahimik na pagsasagawa. Marahil ito po ay muling i-adapt yung pong format na ginawa po natin kahapon sa mga darating na kilos protesta. Ang importante po, naging tahimik at payapa yung pong pagsasagawa ng kilos protesta ng ating pong mga kababayan. Maraming salamat po. Any questions po? Ann Soberano, Bomba Radio po. Sir, follow up ko lang. Yung nahuling nagpanggap po na media, may nakasuot na mga Kevlar. Ano ang update dun, sir? Apo, nais lang po nating linawin na hindi po sila nahuli. Sila po ay inimbitahan doon sa police station sa May Ermita. Ito po ay kaugnay ng umiiral na city ordinance na pagsusot po ng balaklava during rally po. Makaraan na magpakita sila ng mga kardapang mga kanilang mga identification cards, sila po ay kaagad na rin po na pinakawalan po o nirelease na rin po sila kaagad. Bakit daw po sila nakasuot ng ganun, sir? Accordingly, ang sa report po nila, sinasabi po nila ito ay kanilang protection dahil po doon sa nakita nila na experience ng September 21 rally, di umano ito ay protection nila sa kanila pong sarili na upang sila hindi po masaktan. Legitimate media din po ba sila? Sila po ay practitioning ng journalism po. Saan po, sir? Sila po ay nakabase sa Cavite po. Okay. So, hindi po sila based dito sa Metro Manila? Hindi po, tama po kayo. Thank you, sir. Any more questions po? Ay, wala na po. Yusek. Thank you, sir. Maraming salamat kay Secretary John Vic and kay General Tuanyo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Thank you po. At handa na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Marie Somali, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, you mentioned a while ago that the president is one with the nation in their calls to make the liable answerable to, or to be held accountable for their for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the special coverage of GMA. Is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, just a follow-up. There were also calls for the president to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan. At tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last.
reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the Vice President to be tried for the issue on intelligence funds. Again. Kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. So, meron din po kay VP Sara. So, yung may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa maaaring mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilos na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang, let's say, mga corruption. Hindi lang pang flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya, dapat pong panagutin ang dapat na managot. Thank you. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December.
Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. For our last question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Doon po sa pag-ban ng e-bikes and e-trikes, although nagbigay na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat ngayong araw, December 1, ang simula po ng huli nung mga magpa-apply sa mga major roads. Ano po. Aside po from yung pagpapa-defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since para pong bumabangga yata yung memorandum ng ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles? Kailangan po bang pahirapan yung ating mga kababayang mahihirap na gumagamit po nitong mga e-trikes and e-bikes dahil mas mura at nakakatulong din po sa kalikasan? Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong Republic Act, yung EVIDA law na sinasabi, Yusek, hindi po kaya yun kaya bang i-override nung memorandum ng ahensya? National highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Hindi naman po sa mga secondary roads. Sana po maintindihan po kung bakit merong ganitong klaseng polisiya. Ito po, again, ay para sa safety ng ating mga kababayan. Okay? Follow-up question na po, Samuel Medinilla. Ma'am, balik lang po ako dun sa investigation na na-mention kanina. Na-mention nyo rin po dati na parang hindi pa sure kung magkakaroon ng internal investigation regarding dun sa 100 billion na allegation. Tapos yun po yung result ng advice ni Executive Secretary Bersamin at saka ni DBM Secretary Pangandaman. Itatanong ko lang po kung may update kung nagkaroon na po ba ng internal probe doon. And kung sakaling magkaroon na po ng result, is the President willing to give another position to Executive Secretary Bersamin and DBM Secretary Pangandaman? Sa kasalukuyan ay wala po tayong update patungkol po dyan, pero ang nadinig po natin mismo kaya former Executive Secretary Bersamin, kung meron man na ebidensya sa kanya, isampa na lang po ang kaso. Yun naman po ang kanyang hamon. Okay po? Salamat. That's the last question, Yusek. At bago tayo magtapos, mga bagong graduate ng Philippine Army, Navy at Air Force, binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. Malugod na binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force sa katatapos lang na joint graduation ceremony kanina sa Philippine Air Force Gymnasium sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking karangalan at pagsubok ang naghihintay sa mga bagong graduate buhat ng responsibilidad na nakapatong sa kanilang mga balikat. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng Philippine Army Class Bumanawag, Philippine Navy Class Sagmaraya at Philippine Air Force Class Kahimdalian na panatalihin ang masidhi at tapat na paninilbihan sa sambayanan. Madiin naman na ang naging panawagan ni Pangulo Marcos Jr. sa mga bagong graduate. Patuloy na itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea at patatagin ang ating soberenya sa gitna ng mga kasalukuyang hamon. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga bagong full-fledged officers na maging mabuting ehemplo ng kagitingan at katapangan sa lahat ng oras. Sa panahon man ng kapayapaan
o matinding pangangailangan ng taong bayan. Bilang tagubilin, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na piliin lagi ang tama, piliin lagi ang bayan, at piliin lagi ang katapatan at kapayapaan. Congratulations to the graduates of the Philippine Army class, Bumanawag, the Philippine Navy class, Sagmaraya, and the Philippine Air Force class, Kahimdalian, on this very well-deserved achievement. Today marks a new chapter in your lives as officers of the Armed Forces of the Philippines. After months of training, discipline, and sacrifice, you now assume the responsibility of defending our country and serving our people. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Tandaan ninyo na ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino na umaasang ligtas, payapa at maunlad ang ating bansa. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. At inyo pong napakinggan ang pulong balitaan na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Babalik na po tayo sa bugso ng ating mga regional news. Mahigit 130 pamilya sa Alacapan, Cagayan, na tulungan ng project models ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dasapa pamaskwa tindanon ti programa ti 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company wenno PMFC iti maysa a komunidad sa Alacapan Cagayan a Karaman kadagiti naapektaran ti layos gapo iti shareline. Babaon iti project models wenno medical, optical, dental, education or evangelism, legal and other services natulungan dagiti nasurok sa nga gasut ken 30 a pamilya. Karaman dagiti katutubo nga agta iti barangay Kapanikyan Norte kas panangiparik na iti agtultuloy a panangipatagda iti komunidad. Iti panangidaulo ni Acting First Commander Police Major Jefferson Mukay na idanon ti libre a medical check-up ag-agas, bitamina ken dumapay akang runa na masapol dagiti bumarangay. Kaduada iti daytoy nga inisyatiba ti Holy Cross Parish Health and Nutrition Ministry Medical Team, karaman dagiti volunteer doctors, company advisory group, local government unit, dagiti kamang ti Philippine Army, pribado nga individual ken dumapay. Impasigurado mat ni Major Mukay nga agtultuloy nga idanon ti 2nd Cagayan PMFC dagiti programa amang ipaay itinamdama ken ginawa kadagiti komunidad kas pamaneknek asa dinuman ti adat ag kasapulan mapansadyay ti serbisyo a napaspas matalag ken pudno. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, lokal na pamahalaan ng Baguio, nilinaw na walang done deal sa proseso ng Baguio City Market Redevelopment. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Saan nga pudno nga done deal wenno nalpasan na naprobahan ti proyekto para ti Baguio City Public Market Redevelopment. Sigon kani Baguio City Vice Mayor Faustino Olowan, pinaglipikan na itinaso nga akusasyon gapota manarimaan pa lang iti panang talantanda itinaso nga proyekto manipod na ipayo makadakwada digiti aming nga dokumento iti Setyembre 2025 babayan iti City Development Council. Inayon na nga nagsasaruno at aripnong itimpatungpal iti konseyo tapno pagpapatanganda iti nadumado mga panakaseknan iti proyekto. No pa'y respetaranda dagiti mangtubtub nga iti public public-private partnership awagas iti panang develop iti merkado publiko saan mat nga nasayat nga akusaranda dagiti lokal nga opisyal iti below the belt apam babalaw. May sapay kadagiti may batbato kadagiti kaming iti konseho kat iti panang ipatungpalda iti executive session iti sabali nga lugar malaksi dito syudad ken kaslamatan iti ilamlamang da
nga may pagadat iti opisyal nga awan iti lamlamang da iti naso nga issue gaputa para ti pagnamaayan ti amin nga maseknan iti konsiderada iti panangipatungpal iti executive session iti sabali a lugar ken may veteran iti Prime Holdings Incorporated tapno amwen kadakwada no anyo iti inaprobaran iti negotiating team. Imapela pa iti vice alkalde kadigiti kontra iti PPP anasaysayat no makipatang ken makitinulong da iti lokal gobyerno no kasatno nga mapasaya at iti Baguio City Public Market. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Provincial Government ng Catanduanes, kinilala dahil sa pagtataguyod ng mas matatag na rice programs. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Pigtawan onra ang provincial government kan Catanduanes sa 37th Ugnay Palay Rice R4DE Appreciation Night. Iniko mo pagbisto sa matibay na pakikipagtabangan asin dagos-dagos na suporta kan probinsya sa DA PhilRice para sa pagpapakusog kan rice research, development asin extension program sa Catanduanes. Pigresibi ni Lorna Vargas, Crop Sector Chief kan PLGU Paso ang Certificate of Recognition para sa probinsya. Como patunay kan importanteng kontribusyon kan Catanduanes sa pagpapauswag asin modernisasyon kan rice industry. Sa pangingenot ni Governor Patrick Asansa asin Provincial Agriculturist Ace William Tria kang Provincial Agricultural Services Office padagos na pigsusulong kan Catanduanes ang mga programang nakatuon sa pagpapalangkaw kan ani, pagsulong kan makabagong teknolohiya asin pagpapatatag kan kabuhayan kan mga paraoma. Ang naresibing pagbisto ang bako sa natreyumpo kan provincial government alagad sarong patunay kan mas pinapusog na koordinasyon asin pag-iribanan sa pagpupursigi pasiring sa sarong Rice Secure Catanduanes. Gikan sa RP VIRAC, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa Western Visayas, pinag-usapan sa consultation workshop. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Agud mapalapnag ang husto kag responsable nga paggamit sang artificial intelligence ang AI Technical Working Group sang Regional Research Development and Innovation Committee sa idalom sang Regional Development Council 6 nagtipon para sa isa ka consultation workshop for the development of Western Visayas AI Governance and Ethics Guidelines. Kabahin ini sang AI Regional Action Plan para sa tuig 2025 tubtub 2030. Kapin 40 ka partisipante gikan sa 20 ka mga ahensya sang gobyerno, civil society organizations, higher education institutions, pribado nga sektor, kag negosyo ang nagtambong sa aktibidad. Suno kay RDC6 RRDIC Chair kag DOST6 Regional Director Engineer Rowan Helonga, dapat masiguro nga ang paggamit sang AI sa reyon nagabulig sa human development, public trust kag societal well-being. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante. Sa Iloilo pa rin tayo, outstanding agriculture extension workers sa Western Visayas binigyang parangal ng Department of Agriculture o DA. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni JP Hervas. Ginkilala sa Department of Agriculture o kung DA ang tumalagsahon nga dedikasyon kag serbisyo sa mga agricultural extension workers sa Western Visayas sa ginhiwat nga 2025 High Value Crops Achievers Awards. Ang selebrasyon ginpangunahan Day Undersecretary for High Value Crops Cheryl Marina Natividad Caballero nga nagpalabot sang iyatuman nga pagpasalamat sa dako nga papel sa mga AEWs bilang frontliners sa pag-uswag sang agrikultura.
Suno kay Undersecretary Caballero, ang mga AEWs nagasarbing nga tulay sa tunga sa mga national level research institutions kag sang mga manghuma sa pagsiguro nga ang science-based technologies nagalabot sa komunidad. Lakip sa mga ginkilala sa aktibidad ang 3 ka provincial level AEWs kag 7 ka municipal AEWs gikan sa Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Nagikan sa Iloilo. JP Harbas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy na natin ang rehiyon ng Mindanao, ordinansang magpapatupad ang GPS-based locator system para sa Davao 911, inaprubahan ng Davao City Council. Narito ang kabuang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Giaprubahan sa Davao City Council ang Davao Smart Emergency Response and Locator System Ordinance nga magpatuman og GPS-based platform aron mas mapadali ang dispatch ug mas mahimong accurate ang pagtumbok sa lokasyon sa mga motawag sa Davao Central 911. Ubos sa ordinansa ang Smart Emergency Response and Locator, Computer-Aided Response and Emergency Dispatch o serial CARED ang madugang nga teknolohiya sa kasamtangang system sa City Disaster, Risk Reduction and Management Office Central 911. Sumala ni Davao City 1st District Councilor Bonds Andre Militar nga mao ang author sa ordinansa nga mahimong mas sayo na para sa 911 ang paglocate sa mga tawag apil na ang prank callers. Ubos sa bagong ordinansa ang prank callers posibleng magamultahan og hangtod 5,000 pesos o silot nga pagkapriso hangtod sa 30 ka adlaw depende sa desisyon sa korte. Samtang gibutyag ni Central 911 Assistant Department Head Rudy Encabo nga dako kining tabang aron nga mas mapapaspas ug mas mapasayon ang serbisyo sa 911. Sumala ni Encabo pinaagi sa GPS-based platform, gilauman sa Central 911 nga mas modali ang response time ug mas epektibo ang pagtubag sa mga emergency concern sa mga Davaoenyo. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Selebrasyon ng National Children's Month sa Caraga Region tinapos sa masayang aktibidad sa mga batang kinalinga ng pamahalaan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Makabuluhan ug puno sa kalipay ang gihimong pagtapos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga sa usa ka bulan nga pagsaulog sa National Children's Month sa bulan sa Nobyembre. Ang Children's Day dunay dalang tema magpuyog kita karon, mag-enjoy ta para sa atong mga bata, celebrating children with joy, safety and surprises. Giingon ni PSD Chief Jessie Catherine Aranas. Dili lang kalingawan ang ilang gihatod apan dunaw say magic show, clown act ug sorpresang pagbisita sa mascot nga si Mickey Mouse. Dugang pabibo mao ang pasundayag sa mga batang gikalinga sa Home for Girls. Dunaw say reading games, storytelling, expressive arts, ingon man fun games ug fire drill nga gipasiugdahan sa Bureau of Fire Protection. Gawas sa sweet treats ug snacks, matag bata nakadawat og loot bags. Mensahe sa DSWD Caraga, hatagan sa saktong pagtagad, edukasyon ug dili abusuhon ng mga bata para dunay maayong kaugmaon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Marawi. Provincial Nutrition Council ng Lanao del Sur isinagawa ang infant and young child feeding sa isang bayan sa probinsya. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Piyaguluan ng gobyerno sa Lanao del Sur ang gulalan sa Provincial Nutrition Council so kalilimod na pakago po ipirapiyo kamulosan ng mga ina gusto mga tera ni Kariga sa municipality ang mulunod sa kaya probinsya. Ining gulalan association para suwakaswa kuwa kapakakano kay Kariga gusto mga ito wata. Diyan kaya panaguntaman na piyaguluanan ni Abdul Kahar Barambangan ang Nutrition Action Officer ang kaya opisin na din si Dr. Alisa Mitbagapol sa Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Ayan tal sa programa ini na parating na sukapya
o kamulasan ng mga ugat, mga ikaririga gusto pisusuan ang mga ina ang gulalan kuha kaswa kuha kapakasuso, gusto ipuguman kuha panganangkan na gusto mga kaprita na ko mga wata. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa ating mga social media accounts o pages o channels at syempre alam naman po natin na nagbabalik na po tayo sa shortwave radio. Ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay kabilang po sa ating Filipino service at inyo po itong mapapakinggan sa pamamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies 9.93 o 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Mula po 1:30 AM hanggang 4:30 AM po, Manila time po yan, ang ating Filipino service dito sa ating himpilan. Ako pong muli, ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.